Memorandum Circular Number 2024-040, ito po yung sinasabi na pag-oobliga sa lahat po ng mga drivers at konduktor ng mga bus, truck, etc. Basta ho may prangkisa from LTFRB at ang simula daw po nito sa Metro Manila, uunahin daw po muna ang mga truck at ang mga bus. Ito ho ba inyo pong napag-alaman na at kayo ba'y nakonsulta? Opo, napag-alaman na po namin yan at nabasa na rin po namin yung kanilang memorandum. Okay. Ah, ah, Alam niyo po ba ang detalye po nito, ma'am? Ang binabanggit po ng LTFRB, obligasyon po ito ng lahat ng driver at konduktor at ang minimum na babayaran po para sa sinasabing seminar ng mga accredited driving schools ng LTFRB ay 2,000 pesos. opo. Diyan lang po kami medyo nagre-react kasi medyo malaki po kasi yung 2,000. O sige po. So ano po ang kaisipan po at damdamin dito ng inyo pong sektor, ma'am? Maganda po sa ang hangarin ng LTFRB about yung training seminar na yan para sa driver at saka konduktor. Pero ngayon po kasi, ang nararamdaman po namin, may shortage po kasi kami ng mga driver. Wala na po kami halos driver dahil na punta na po sa iba-ibang mode like motorcycle taxi, saka po yung mga iba na wala na talaga. Hirap po kami talaga sa driver ngayon. Ngayon, ang gusto lang po sana naming mangyari, imbis na yung aming mga matatagal na driver na maayos naman, sana ang maging hangarin po nitong seminar na to, yung mag-produce po ng mga bagong driver para makatulong naman po sa mga operator. Opo. Ang gaya po din, opo, yung po kasing counterpart ninyo sa mga trucks naman, yung CTAP, ano po, ganun din ang kanilang concern. Napakahirap nga makakuha ng kanilang mga professional drivers. Sige po. So, ma'am, dito pong itong sinasabi nyo na alam po ninyo ang memorandum, nakita po ninyo, were you properly consulted? Hindi pa po masyado eh. Parang in-invite po kami ng LTFRB. Kami po yung una yung city bus operators. Tapos medyo present po ni Chairman Guadis na kailangan magkaroon daw po ng konting training ang mga driver, lalo na po yung anger management, yung stress po ng mga driver. Maganda po sana yung hangarin nila, pero yung pong guidelines nun, how they will do it, ngayon pa lang po namin nalaman na meron po pala kaming babayarang 2,000. Medyo malaki po yun. Para sa amin, hindi naman po kayang bayaran ng driver at ng konduktor. Ang magbabayad pa rin po, operator. Medyo ngayon po kasi ang operation namin, Sir Ted, hindi po kagaya nung panahon na walang COVID na maganda po ang kita. Ngayon po medyo mahirap po kumita. Unang-una na nga po, kulang kami sa driver. Tapos yung aming mga ruta, hindi po ganun ka-viable para kumita kami, para isa yan sa aming pagkakagastahan.